Magandang araw, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagamat weekend na, nakabantay pa rin tayo sa isang sama ng panahon sa loob nitong Philippine Area of Responsibility. Alas 4 kanina umaga, huli pong namataan ang isang low pressure area. Yan po ay sa layong 135 kilometers east-northeast ng Katarman, Northern Samar. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Lori Dean de la Cruz, mababa naman ang tsansa na ito ay lumakas sa pagiging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. At ang magandang balita, wala pong panibagong sama ng panahon na makaapekto dito sa ating bansa hanggang sa araw nitong linggo. Ano pa man ang mangyari, mahalaga maging handa kayo sa magiging lagay ng panahon, kaya naman tutok lamang sa mga posibleng update kaugnay nito. Sa mga susunod na oras, yung nabanggit nating low pressure area ay magdadala ng katamtaman hanggang sa paminsanan ay malalakas na mga pag-ulan sa bahagi nitong Catanduanes, ganun din para sa probinsya nitong Sorsogon hanggang sa northern at hanggang sa may bahagi nitong eastern Samar. Doon po sa ating mga nabanggit na lugar, inaasahan natin na dapat po kayo magdoble ingat dahil yung mga pag-ulan maaaring magdulot ng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan din ang idudulot nitong ating binabantayang low pressure area para dito yan sa natitirang bahagi nitong Bicol Region, ganun din sa natitirang parte nitong Visayas. Yung hanging amihan naman o yung tinatawag din nating northeast monsoon, dominante partikular na sa bahagi nitong Hilaga, ganun din sa gitnang Luzon. Sa mga susunod na oras, ito po ay magdadala ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mga may hinang pag-ulan sa mga lugar na sakop nitong Cordillera hanggang sa bahagi din nitong Cagayan Valley at pati na rin sa probinsya nitong Aurora. Sa Metro Manila naman, hanggang sa natitirang parte nitong Luzon, inaasahan natin ang pag-iral ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang ng mga panandalian at may hinang mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Sa ating mga taga-subaybay naman sa Mindanao, good news dahil makikiayon sa inyo ang generally fair weather condition. Magpapakita si Haring Araw pero paghandaan pa rin yung tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms mamayang hapon o kaya naman ay sa gabi. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, inalis na rin ng Pag-asa yung gale warning. Dito po yan sa anumang bahagi nitong ating bansa. Ibig sabihin nito, favorable condition yung iiral sa ating mga karagatan pero maging handa pa rin sa posibilidad ng pag-ulan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Balita naman sa labas ng bansa nitong mga nakalipas na araw, nabalitaan natin ang matinding winter storm sa Amerika. Pero bukod pala rito ay matinding lamig din ang iniinda ng ilang bahagi ng Europa. Sa Greece, nagpapatuloy ang pagbagsak ng temperatura dahil naman sa umiiral na Arctic blast. Sa bayan halimbawa ng Lesbos, negative 5 degrees Celsius ang temperatura habang mas matinding negative 14 ang sa Crete.
Pinakaapektado ang nasa 7,000 refugees na tumutuloy lamang sa mga tent na hindi na kayang suportahan ang pagkapal ng niebe. Sa gitna ng economic and political crisis sa nasabing bansa, umaapila ang gobyerno ng asylum o pagtanggap ng refugees papunta sa iba pang European nations. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa o para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyong lahat.